Kapag abot kamay mo na ang pangarap mo, huwag mo nang bibitawan. Hawakan mong mabuti para di na makawala at manatili na lang sa iyong tabi. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Kasi naman, nagising ata si Daddy David. Baka mapagalitan ako kapag nalaman niyang hawak ko ang pandilig niya ng bogambilya. Hindi tuloy ako makagalaw. At sa paglipas ng mga sandali, ayun, naghihilik na ulit si Daddy David. Kaya dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Kasi baka mamaya mapagalitan pa ako dahil sa kalokohan ko. Kaya ito, nanahimik na lang muna ako sa tabi niya. Hindi ako gumagalaw at ipinikit ko na yung mga mata ko. Sapat na sa akin ang nangyari. Ayoko namang abusuhin kasi baka mapagalitan ako. Sapat na talaga yun. Ang mahalaga, nahawakan ko at nadama kong init na tila ba. Nagbigay init din sa nararamdaman ko. Pero ayoko na. Hindi ko na ulitin yun. Nakakatakot Makatulog na nga lang. Napakalamig kasi. Ang sarap matulog ngayon. Hala, anong oras na ba? Gagi. 6 p.m. na pala. Napasarap ang tulog ko pero teka, si Arturo, tulog pa. Teka nga't gigisingin ko muna. Arturo, gising na. Gabi na. At eto, biglang bumangon si Arturo na tila ba wala pa sa sarili. Nakakatawa Kasi naman di niya alam ang gagawin niya. At ayun siya, sumilip sa may bintana. Hala, gabi na. Mapapagalitan na ako ni Papa. Huwag kang magalala. Ihatid na lang kita. Tara na, magbihis ka na. Sige po. Salamat, Daddy. Kaya ito, lumabas na siya sa silid ko at ako naman, inayos ko muna yung sarili ko. At saka kanina, hindi ko alam kung panaginip lang ba yung pakiramdam na yun. Para kasing may nakahawak sa titi ko kanina. Ang sarap Ang himbing kasi ng tulog ko kaya di ko alam kung totoo. Kaya naman, matapos kong maayos ang sarili ko, lumabas na ako sa silid ko. At eto, ready na din si Arturo. At aba, si Benji, kakagising lang din ata. Nagmumuta pa Anak, kakagising mo lang ba? Opo, Papa. Masarap matulog Ang lamig. O siya, anak. Magsaing ka na. Para pagbalik ko, kakain na lang tayo. Sa labas na ako bibili ng ulam. Pagkahatid ko kay Arturo. Sige po, Papa. Wika ni Benji na yun. Naghihikab pa. At eto,
ihatid ko na si Arturo. Buti na lang talaga at wala nang ulan. Arturo, tara na. At baka mag-alala na ang papa mo. At ayun, ngumiti lang si Arturo. Kaya ito, paglabas namin, kinuha ko na yung motor ko at pinaangkas ko na siya kaagad sa may likod ko. Sakay ka na, baby. Bigla ako. Ito ba? Yung ngiti ni Arturo, kakaiba. May halong simangot. Daddy, bakit naman baby ang tawag mo sa akin? Arturo, baby, napaka-cute mo kasi. Parang ang sarap mong alagaan. Kaya simula ngayon, baby na kita. Hello? Nakakainis ka, Daddy. Eh, bakit ka naman naiinis, baby ko? Uy, kunwari ayaw. Gusto naman. Hello? Nakakainis ka, Daddy. Huwag mo nga akong asarin. At saka, hatid mo na ako. Baka nag-aalala na si Papa sa akin. Oo na, baby ko. Tara na. Kumapit ka na. At ito, naghihintay ako na kumapit si Arturo sa akin. Kaya lang paglingon ko, doon siya nakakapit sa bakal sa likod. Baby, sa akin ka kumapit. Huwag dyan sa bakal. Baka mahulog ka. Kaya lang, sa balikat ko naman siya kumapit. Pero bago kami umalis, inilipat ko ang kamay niya sa bewang ko na parang nakayakap sa akin. Daddy, baka may makakita sa atin. Huwag kang mag-alala, baby. Madilim sa daan at walang makakapansin. Kaya ito, nung umalis kami, wala na talagang ulan. Kaya lang maputik ang daan. Papunta kay na Arturo. At ilang saglit lang nakarating na kami sa bahay nila. Kaya ito, bumaba na kaagad si Arturo. At nagpaalam na kaagad sa akin. Salamat sa paghatid, Daddy. Mag-ingat ka pag-uwi. Kiss ko. Wika ko. Biro lang talaga sinabi ko. Kaya lang si Arturo, sineryoso niya. Nagulat ako sa ginawa niya. Kasi bigla niyang hinalikan ang labi ko. At matapos ang halik, umiti lang siya. At tumakbo na, papauwi sa kanila. Natulala ako at napahawak na lang sa labi ko. Kasi, di ko inasahan na seseryosohin ni Arturo ang biro ko. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kakaiba. Tapos parang may kaba na masaya. At habang papauwi ako, di ko makalimutan yung halik na binigay ni Arturo. Parang tila ba napakatamis at napaka-espesyal ng halik na yun. Isang halik na ewan ko, pero parang gusto ko ulit siyang makita. Kaya pag uwi ko sa bahay, natulala na lang talaga ako at naupo na sa sala habang iniisip ang mga nangyari. Lalo na ang matamis na halik. Papa, anong ulam ang binili mo? Anak, ikaw na lang ang bumili. Medyo nababaliw kasi ako ngayon.